important because of your negligence. Kung sa aton pa may nadula ka bala nga tuman ka importante sa imo, bangod man sa aton mismo nga kapabayaan. Dumduma abe kung ano ina. So diri kita sa gihapon sa aton nga theme, Christ Kingdom Management. Ginatun-an naton kung ano ang pamalakad ni Kristo, ni Jesus sa iyang ginharian. Basi mamangkot kamo, pastor na kingdom, wala man subong hari. Amo na gani nga kingdom of Christ because ato padigto siya ang dapat magsunod sa iyang management, amo ang iyang mga kaanakan nga ari diri subong. Dapat sa mga anak sang Dios gina-practice na naton ini kay nagapiparar kita sa iyang pagkari kag paghari sa sini nga kalibutan. Sa nagligad nga Domingo, natunaan naton nga ang Dios gali nagahatag lang kung ano ang masarangan naton i-handle or i-manage. Okay? And then subong, matuon naman kita sang another nga lesson, magatindog kita palihog. Basahon naton ang Matthew 25:26 through 29. Okay, basahon naton ini sang matunog kag klaro. Ready? Read. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents, for unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Mga muyo kita anay, amay namon nga langit nun, gapangayo kami sang kaalam sa pag-inchindi sang imo balaan nga pulong. And also Lord, kabay pa ang imo balaan nga espiritu, magapanguna sa amon kag magatandog sa amon mga tagipusoon. Ngang imo nga pulong manginhapos Ginoo namon nga batunon sa amon nga kabuhi kag masunod namon Ginoo para mabag-o Ginoo nga amon nga kabuhi nga mangin kaangay ni Kristo Jesus. Buligi kami nga maintindihan namon sa maayo, and then we will be a blessing sa amon nga mga kauturan, kaabyanan kag sa mga tawo nga nagapalibot sa amon. Kabay pa sa amon nga kabuhi mapakita namon ang kabubuton kag kabuhi ni Kristo Jesus sa amon nga kabuhi. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. Bilang mga anak sang Dios kag alagad sang Dios, may mga gintugyan siya sa aton para naton ini tutuman hasta siya magabalik diri sa kalibutan. Wala question kung may ginhatag ang Diyos sa imo or wala. Kay ang tanan nga nakabaton kay Jesus, may ginhatag ginaiya ang Ginoo sa iya. Number 1 nga daan among Holy Spirit. Ang Holy Spirit enough na ina nga maghatag sa aton sang ability and attitude nga insakto. Subong magatuon kita sang principle that God takes what we cannot handle. Sang nagligad, ang Dios nagahatag kung ano ang aton masarangan i-handle. Subong ya, ang Dios magakuha kung ano ang hindi naton masarangan i-handle. Okay, ano ang mga bagay nga kuhaon sang Dios sa aton kung hindi kita magtutom, kung hindi naton i-handle sang maayo ang iya gintugyan sa aton. Number 1, kuhaon sang Dios ang iya nga mga promesa. Ang Dios magakuha sang iya nga mga promises. Siling sa 2 Corinthians 7 verse 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ano diri ba lang iabot silingon?
Sila nga, bangod kay may mga promesa kita, mga pinalangga, promesa halin sa Dios, dapat may himuon kita. May mga prerequisite para mabaton naton kag epektibo ining mga promesa niya sa aton. Ano diring hambalya? Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, and then perfecting holiness nga may kahadlok sa Dios. So hindi pwede nga sa aton nga kasunduan kita hindi magtuman tapos siya tumanon niya gyapon ng iya nga ginpromesa. Amo na gani may term nga ginatawag sa kontrata nga breach of contract. Di bala? Naintindihan nyo ni kung naganegosyo kamo balaan nyo ni. May kontrata kamo pero kung ang isa hindi magtuman sa inyo nga kasunduan bot silingon naguba ang inyo nga kontrata. So amo man ang aton nga Ginoo, hindi man na sa magtuman sa iya nga ginpromesa sa aton kay una gid kita wala man nagtuman sa aton gin pangako. And almost all promises of God have a prerequisite. Tandaan gid naton ina. Halos tanan nga promesa sang Dios may ara sang prerequisite. Dapat may ara kita sang himuon kag tumanon. Kulang tawon naton ang kabuhi ni Joshua, the son of Nun, in Joshua chapter 1. Napatay na ini si Moses, ang leader sang Israel. Ang leadership ginhatag kay Joshua. Ginistorya siya sang Dios, siling sang Dios kay Joshua, Joshua, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, and as I said unto Moses. Tanan nga tapakan sang imo nga tiil ihatag ko sa inyo, sa imo ini nga duta. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Wala sa may makapirde sa imo, Joshua, samtang ikaw nagakabuhi nga nagalid sang Israel. As I was with Moses, so I will be with thee, I will not fail thee, nor forsake thee. Siling sa Ginoo, ang himuon mo, Joshua, be strong and of a good courage. Magpakabakod ikaw kag magpakaisog sang insakto. It means practice ka mo, training ka mo, and then magpabakod ka mo sang inyong alawas. Kay masulod ka mo sa giyera. Amo nang himuon nyo para maangkon ninyo ang good success. And then maginbilin pagid ang Ginoo, verse number 7. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. So mangkuton ko kamo, ang promesa bala sang Dios sa kay Joshua kag sa katawhan ni Israel may prerequisite or wala? May ara. May dapat sila nga himuon para mangin victorious sila sa pag-conquer sang duta nga saad. Naulan tawon naton ang natabo sang nag-amat-amat na day Joshua sulong sang mga pungsod nga ginsugo sang Dios. Una nila ginsulong ang Sihon. Nagdaog sila. Ang ila kontra among king of the Amorites. Imagine, mga sulugoon lang sila sa Egypt pero napirde nila ang mga kapungsuran nga may mga high-powered nga armas kag mga kabayo. And then next nila nga ginpirde among Og, king of Bashan. And then ang grabe pagid, amo ang Jericho. Dako-dako ni sa nga pungsod sa may Jordan. Balaan nyo man ang istorya na rumpag ang dagmol nga wall kag matag-as. Kag ginsulong nila kag na kuha nila ang syudad sang Jericho. Pero may natabo.
si Achan nangawat. Kagintago iya sa iya nga tent. And then that time, nag-away sila sa pungsod sang AI nga gamay-gamay. Pero perde sila. Amo gimanago ko na AI, no? Yawan ka perde. Perde sila. Why? Because wala nila gintuman ang ilang nga kasunduan sang Dios. Kwaon man na iya sang Dios ang iya nga promesa kung kita hindi kita magtutom sa iya. Remember ang temple nga ginbuild ni Solomon paagi sa gamit materials ni David? Gindedicate siya ini sa Ginoo, kag siling sa Ginoo, proteksyonan ko ang mga taho diri kag ini nga lugar kung kamo magasunod sa akon nga mga mando. Pero kung kamo magaamat-amat talikod sa akon, hindi ako mangilin nga magguba sini. Anong natabo? Ang mga pare, ang mga alagad sang Dios, ang mga religious leaders nangin corrupt. Sila mismo nga manunudlo sang pulong sang Dios, makawat, mga butigon, mga unrighteous. Ano ginimo sang Ginoo? Gin-allow niya nga ang Babylonians maga-conquer sang ilang nga pungsod, kag magasunog, kag magaguba sang templo sang Ginoo. Wala labot ang Dios. Bisan akon ina balahay, gubaon ko na, kay kamo man mismo nagahigko sina. Di bala mo ning hambal ni Paul? That our bodies is the temple of God. Diri naga-star ang balaan nga espiritu. And then sila niya, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy. So kwaon na iya sang Dios ang iya nga promesa kung kita hindi magtutom sa iya. Isaiah 1 verse 18 through 20. Siling ni Isaiah, siling sang Dios, come now, and let us reason together, saith the Lord. Ano nang inyo nga problema? Kari kamo kay istoryahan tana. Ang inyo nga sala nga puwerte kadukot, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Sila niya, hugasan ko na inyo sala. Pero may prerequisite. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with a sword, kay ang baba sang Ginoo mismo among naghambal sini. Isi mga utod ko, pwede na iya sang Dios kuhaon ang iyang nga mga promesa sa aton nga mga anak sang Dios kung kita mismo hindi magtuman sang mga mando sang aton nga Ginoo. Example sa mga promises sang Ginoo nga ginahuptan naton permi. Mga common nga mga promesa sang Ginoo. Hambali dira, I will never leave thee nor forsake thee. And kadamo sa mga Christians nga naga-quote sini nga verse nga sa idalom lang nga phrase. Kaya muning nami, mambal kita, baw kung bata ka sang Ginoo, hindi ako ya pagbayaan, hindi ako ya pagisikway. Pero wala sila makarealize nga sa ibabaw may prerequisite. Saling niya, let your pangabuhi be without covetousness. Kung hindi kamo mangin mahamkunon, kag mangin kontento kamo, kung anong yara sa inyo, hindi ta kamo pagbayaan, hindi ta kamo pag-isikway. So, ari diri ang prerequisite para tumanon sang Dios iya nga promesa sa aton. Pero kung hindi kita magtuman, kuhaon niya man iya nga promesa. Ari pagid, Philippians 4:19, kanami sini. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kadamo sa mga Christians nga nagakapyot sini nga bersikulo. Himunaan sang Dios akon nga kinanglanon. Pero sa ibabaw may prerequisite. Sila nga,
but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Bago kita himundaan sang Dios, ang aton nga mga kinanglanon, kinanglan tagali magsuporta anay kag magsakripisyo sa iya nga hilikoton kag buluhaton. Kinanglan ang aton nga offering sa Ginoo a sweet smell, sacrifice acceptable and well-pleasing to God. Ang aton nga serbisyo sa iya mabaton sang Dios, malipay ang Dios kaysa maghimuno sang tananta nga mga kinanglanon. Isi mga utod ko, may ara ginaya perme sang prerequisite. Ang aton nga Dios matutom. Piyong question lang kung kita nagtuman sang iya nga mga mando sa aton. Even Jesus nagsiling sa may John 15 verse number 7. Kung magtabid ka mo perme sa akon, kung magtuman ka mo perme sa akon, kagang akon man nga mga pulong magaupod man sa inyo. You see? May ara nga kasunduan. If you abide in me and my words abide in you, pwede ka mo makapangayo bisan ano. Ihatag ko sa inyo. So di bala kanami kung magtuman kita sa Dios, ara man sa nagahatag sang iya nga mga promesa. Pero kung wala, di wala man. So remember mga utod ko, ang Dios magakuha sang bagay na hindi naton masarangan ihandol. Ikaduwa, anong iya nga kwaon? Kwaon niya man ang mga pribilehiyo nga ginhatag niya sa aton. Kung ikaw balagin tugyanan sang aton nga Dios, dala na dira ang pribilehiyo sa iya gintugyan sa imo. For example, ginhimo ikaw sang imo nga boss nga manager. Bilang manager, dako ina nga rangko o dako ina nga posisyon, taas nga posisyon. So gintugyanan niya ikaw sang mataas nga posisyon, and then sa pagiging manager, may mga pribilehiyo na dira. Maybe paula mo niya kasalakyan. Okay? Ari service mo gamita. O kung gaan niya ka allowance or bonus. Bangod kay taas imo nga posisyon, saka niya sweldo mo. Amo na ang mga pribilehiyo kung ikaw gintugyanan sang aton nga Dios. Pero sa tion nga hindi kita magtuman kag mangin matutom sa iya, may right man ang Ginoo nga magkuha sina nga mga pribilehiyo sa aton. Romans 6 verse 1 and 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Bangod kay ginluwas kita sang Dios, magapagusto na lang kita sa pagpakasala para ang bugay sang Dios sa aton manglalapaw. Amo nang paginsindi sang iban, ati kay naluwas na ko bata na ko sang Ginoo, ati pagusto na ko yay. Mahimo na lang kuya sang mga malain or sala, total hindi na kuya magpa-impierno. Siling sang Dios, God forbid. Wala ko na iyan nagapasugot. Imagine na bala, ano ang purpose nga agin luwas kita sang Dios? Di bala kita nga mga tao, gahimo kita sang bagay, nagatrabaho kita because may purpose kita, di bala? Ti ang purpose sang Dios sa aton nga napatay siya sa cross, nagpaagay sa sang iya nga dugo, ang iya nga purpose nga luwason kita so that mapalangit lang? Kamu sabat, anong purpose ang Ginoo nga agin luwas siya kita? Kagang kaluwasan nga ginhimo iya, paagi siya kamatayon sa cross. So that, mag-alagad kita sa iya, mangin kaangay kita sa iya, magbalik kita bilang image of God. Hindi nga magpalangit lang. Karon kung hindi naton paghimuon ang ina nga purpose sang Ginoo,
Malipay siya kung hindi. Hindi man balang Ginoo, mabinipisyo ka lang niya, hindi kaya magtuman sa akon. Mabinipisyo ka lang sa akon kamatayon, pero hindi ka mo yung magsunod sa akon. Kung ikaw, abe, malipay ka? Hindi gid. Because wala matuman ang purpose ng Ginoo. Kabuhi na to ginhatag ya. Pero, wala tayo naghatag sang kabuhi naton sa iya. Mga utod ko, ang matuod nga ginbugayan sang Dios, ginakabuhi ang grasya sang Dios. Wala ginaabusuhan. Amo na ang balila lang nga grace kita ya subong. Yes, grace kita subong. Pero ang naluwas sa grace dapat mga buhi sa grace. Kay siling ni Paul, Titus 2:11 and 12. Anong botsalingon sang grace? Anong purpose sang grace? Ari, si Paul ini naghambal. Siling nga, for the grace of God nga naghatag sa aton sang kaluwasan, ginpahayag sa tanan nga tawo. Okay? Ang kaluwasan na, ginpakita yan na sa tanan, available ina sa tanan. Pero ina nga grace nga makaluwas sa aton, ano iya nga purpose? Amo na siya ang magatudlo sa aton nga magsikway sang indi pagka-Dios nun, kag kinalibutanon nga kailigbon, kinahanglan kita mga buhi nga mainalamon, matarong kag Dios nun sa sining malaot nga kalibutan. Klaro? So ang kaluwasan nga ginhimo sang Dios nga bugay niya, amo na siya ang magtulod sa aton nga mga buhi, matarong sa iyang atubangan. Hindi pag-abusuhan. Si Adan kag si Iba, pirti katahom nga pribilehiyo ang ginhatag sang Dios sa ila. Imagine bilog nga kalibutan, sila ang gintugyanan. Ginhatag pa kay Adan kung ano ingalan niya sa tanan nga mga sapat nga gintuga sang aton nga Ginoo. Grabe na nga authority. Pero sila nga duha nag-abusar sang ginhatag sang Dios sa ila nga pribilehiyo. Imbes nga digto sila gaistar sa may Garden of Eden, hindi na sila magpangabudlay pa, wala sang masakit, pero nag-disobey sila sa Dios. Anong natabo? Ginpalayas sila sa Dios. Si King Saul, ang pinakauna nga hari sang Israel. Actually, hindi gito yatako si King Saul. Siling sa Ginoo, sige, himuan na lang na sang hari. Okay? May privilege si King Saul nga maghari. Kanami sang iya nga kabuhi. Ang iya nga kabataan, amo dapat ang magasalo sang iya nga ginharian. Anong natabo? Nag-abusar siya. Nag-disobey siya sa Dios. Siling ni Samuel, gingisi sang Dios ang imo nga kingdom, kag ang imo nga lahi, ubuson sang Dios diri sa kalibutan. Ati sunod-sunod sa kay Samuel, ginapakitlooya si Samuel, kag ginahawidan niya ang bayo ni Samuel para ibalik sang Dios ang pribileyo. Pero wala na. Bangod kay nag-abusar si King Saul. So don't abuse your privileges nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Just remember and count sinang mga privileges nga ginhatag sa aton sang Ginoo. Ako kung paminsaron ko lang sang una nagawali ako dito sa Lapas. Arada din ng Henry, din ng Nida, upod ko na. Balaan na nila, budlay-budlay magparking. Makaparking ikaw digto pa sa layo-layo. Tapos lakton mo pa na to digto. Pag abot mo to, gamay-gamay tao, init-init. Pero subong lang tawan nyo. Kalapad-lapad sang atong parkingan. May aircon kita, kabugnaw sang aton nga pamatsyag. May manami kita nga sound. May online kita nga ministry. Ang aton nga church, wala gabaha kung mag-ulan. Wala galamutak. May basketball court pa kita nga maka-enjoy kita, mag-fellowship.
May audio team. Siling sa isa ka pastor, mayo kay mo yan, Pastor Ivan, may nagakuti dira sang imo nga sound, kag online, ako tanan, ginuntatan ko kay hindi ko kasarang. Siling ko, wow Lord, salamat gid, sining mga pribilehiyo. May choir kita, may nagatudlo sa choir, may midweek service, may Sunday school teachers, may small group, may training, tapos may panyapon pa kung gabi. Hindi pa ta? Abusar na ya. Amo na nga kaayos ang Ginoo sa aton. Ang tawa ba lang mga pribilehiyo naton? Kita lang natak-an kung kaisa, walang iban, ginahandom lang ni nila. Pero wala sa ila. Think about sa mga pribilehiyo na ginhatag sang Diyos sa inyo. Siling ni David sa may Psalm 23 verse 1 through 6, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Siling niya, kung magsunod ka lang sa good shepherd nga amo ang Ginoo, hindi ka gid mawadaan. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. Imagine sang provision sang Dios sa aton kabuhi. Wala kita ginagutuman. Bangod bata yata. He restoreth my soul. Ginapatawad yata sa aton nga mga sala. Gina-restore ya aton nga relationship. He said in verse 4, "Bisan maglakat ako sa landong sa kamatayon, hindi ako magkahadlok, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me." The privilege and protection and comfort sang Ginoo. "Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies." Promotion. Kung magsunod lang ta perme sa aton shepherd, hindi lang ta maglisa, ari ini nga mga benepisyo, ari ini mga pribilehiyo. "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Wala labot sang kabuhi nga wala katapusan, ara pa ang blessing and favor sang Ginoo samtang diri kita naga pangabuhi. Hindi ta pag-uyangan ang pribilehiyo nga ginhatag sang Dios sa aton. Gina-imagine ko lang na bala is aga kadto ko sa ATM machine, and then gasuok ka na bala sang imo nga ATM card. Before sa imo may mga taho dira nga naga-withdraw, is makita mo ga-withdraw sila 200. Ga-withdraw sila 1,000. Kung kaysa may ga-withdraw, wala unod. Is aga tulo luha ako. Singko, Lord, sang una, amo ko ni. Wala pa kaabot amon sweldo, gina-check ko ng ATM kay wala na ko kwarta. Subong, Lord, may unod. Hindi lang dako. Sang una, Lord, sakay lang ko sikad, sakay lang ko sa jeepney para maka-eskwela, makadto sa obra. Yung subong Ginoo, sakay na ko nga may aircon ng salakyan. What a privilege nga ginhatag sang Dios sa aton. Hindi lang tagali magdali, kay basi kung madala kita to sa Wawaw Construction to. No? Nga paminsaran ko ganit, day Brad to, bala, gabligya ka mo sa lakyan, Brad. Para dako ginansya nyo sa dason, ganta ka mo teknik. Butangan mo payong. Baligya mo, 58 million da yun. Tutuod. Dako na ginansya. Siling ni Jesus, sa may Luke 13, 6-7, naghatag siya sang isa ka parable. Siling niya, verse 6, "He spake also this parable, a certain man had a fig tree, planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Nagkadto ang tagiya sa iya gintanom, kag ginpangita iya ang mga bunga, wala bunga. And then siling niya sa nagatipan sa iyang vineyard, siling niya lang tawa bala. 3 na ini katuig, nga nagabalik-balik ako diri sa pagpangita sang bunga sini nga fig tree, pero wala gid ko sa may nakita. You cut it down. Tapsa na ni.
Nga sige pa ni binipisyo ya sa duta. Ginakaon niya lang ni ang nutrients ang duta, wala sa nagapamunga. And paminsaro naton kung kita naga-enjoy sang privileges ang Ginoo nga wala man tagapamunga, amo ni ang matabo sa aton pila kadlaw. Don't waste that privileges nga ginhatag sang Ginoo sa aton. And number 3, ano ang kuhaon sang Dios kung hindi kita mangin matutom kag magtuman sa iya? He will take our peace. Kuhaon niya na ang kalinong sa aton nga kabuhi. Pukawon niya ka kung gabi para hindi ka makatulog. Tutuod na, mga utod ko. Siling diri sa Isaiah 57, verse 20 to 21. But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, to the wicked. Wala sing kalinong sa mga malaot. Kagang pamangkot, sino ang wicked? Nang tawon-tawon sinong wicked? According sa Matthew 25, sa parable nga ginatundaan naton subong. Siling sang master, thou wicked and slothful servant. Remember, ang servant kagintawag sang Ginoo nga wicked and slothful, wala ito ginkawat ang talent kaginhatag sang master ya sa iya. Ano ya ginhimo? Gintago ya lang, wala ya gingamit. So kung may ara nga ginhatag ang Ginoo sa aton, kag wala ta gingamit sang insakto, ano tawag sang Ginoo sa aton? Wicked and slothful. Malaot kag matamad nga sulugoon. So siling sang Isaiah kay na wala sing kalinong sa mga wicked. Remember si Prophet Jonah? Propeta siya sang Dios. Gintawag siya sang Dios nga magwali sa may Nineveh. Siling diri sa may chapter 1 verse number 2, arise, go to Nineveh, the great city, and try against it, for their wickedness is come up before me. So, pero may makamuga pamati, guro istorya. Ano ganing natabo sini? Ginsugo sa sang Ginoo nga magkadto digto sa Nineveh. Ang Nineveh kontra ini abi sa mga Israelites. Yung mga malaot ini sila nga tawo. Butsulingon, enemy ato ni Jonah. Ang iya kadtuan kagwalihan. Hindi iya gusto maluwas iya nga kontra. E namo man akon kaisa sa aton, di bala? Mambalta, yung mga tao nga niyo, mga makawat, mga dayaon, mga bintahuso, especially nga kita, ang ginimuan nila sang malain. Mayo pa nga, hindi na ko magwali da, magtudlo sa inyo, para mapaimpirno kamo tanan. Di kita si Jonah. Ang ginimo ni Jonah, imbis magkadto siya sa Nineveh, nagkadto siya sa may opposite nga direksyon sa may Tarsis. Sa may Spain. Kag digto, nagsakay siya barko. Kag kanami digto sang iya nga tulog. Pero dugay-dugay, ginbagyo sang Ginoo ang iya ginsakyan. Wala gali sa kanamion sang salakyan o kung lugar ang kalinong. Amen? Bisan din ka pa magkadto nga beach. Ano padra kanami nga view ang imo kadtuan or ka secure nga balay or subdivision ang imo istaran. Kung wala ikaw sa kabubuton sang Dios, wala ikaw kalinong. Gingamo sang Ginoo ang dagat. And balaan niyo ang istorya,
ginhaboy nila si Jonah sa tubig. So a believer's peace is tied to his obedience and faithfulness to God. Kung magpalayo kita sa will of God, a sense of inner turmoil, anxiety, and distress, nagasulod dayon sa aton kabuhi. Kagamuna nga wala kita sang kalinong. Hindi manina punishment sang Dios, but a natural spiritual consequence of being out of alignment with the source of true peace. Sino ang source of true peace? The Prince of Peace. Amo si Jesus. Kung hindi kita magbalik sa kabubuton sang Dios, hindi kita mangin secure kag mangin malinong. Amo to nga bisan ara siya sa tunga sang ocean, ginsugat gid sa sang service niya nga balyena, kag gindulong digto sa lugar nga gusto sang Dios, digto siya magatiner. Ato digto ang safe place ni Jonah, sa will of God, in the outside of the will of God. So amo man na sa aton, kung maghimo kita sang important nga mga decision sa aton kabuhi, be sure it's in line with God's will. Dapat ara gina pasok sa kabubuton sang aton nga Ginoo. Kay kun wala, hindi gid mag-abot ang kalinong. Philippians 4:6 and 7. Siling diri ni Paul, be careful for nothing. Hindi kamo sagi paminsar sang hindi importante or hindi makabulig sa inyo. Wala pulos nga bagay, but in everything by prayer, supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ang yadiribot silingon nga ang mga ginaplano mo sa kabuhi, dapat kabalo ang Ginoo. Dapat ginalisensya ta sa Ginoo, gina-check naton kung in line sa will of God. Kay kung hindi in line, anong matabo? The peace of God, which passeth all understanding, hindi mag-abot sa aton. Kay ang peace of God, ara lang sa nagasunod sang will of God. Amo na siya take care sa aton nga mind, kag sang aton nga heart, nga hindi magbuang-buang, hindi magsala-sala. For example, na-mishandle abi naton ang aton nga finances. Makatulog ikaw kung hindi. Hindi ka na patulugon. Or na-mismanage naton nga negosyo. Bisan na stress nga tuyo-tuyo ka, hindi ka nakatulog. Tutuod na. Especially may nagaring mo nga cellphone, abi mo manukot na sa. Hindi ka katulog. Hindi ka nakapatulugon. Wala siyang kalinong. Example, nagpili ikaw sang wrong partner in life. Naman na ikaw sang hindi kabubuton sa Ginoo, nang asawa ikaw sang hindi kabubuton sa Ginoo. Makatulog ikaw? Mga banabi? Kabubuton gani sa Ginoo, hindi ka katulog. Hindi pa kabubuton sa Ginoo. Di ba? Or gintawag ikaw sang Dios nga mahimuon ikaw sang amo sini, pero wala mo ginhimo. So wala ikaw sa kabubuton sa Ginoo. No peace kung wala kita sa kabubuton sa Ginoo. Pwede ikaw mangin manggaranon and successful sa imo finances, but sa sulod nimo permi lang may bagyo. Wala sang kalinong. Ara lang niya sa kabubuton sang Dios ang kalinong kung ginatuman naton. Si Jesus nagsiling sa may Matthew 11:28. Nagapang-imbitar siya. Sabi niya, magkari kamo sa akon. Magpalapit kamo, tanan kamo, nga nagapangabudlay, kag nabugatan na. Kay tagaan ko kamo sang pahuway. Para ini sa mga
Wala pa bala relationship kay Jesus? Bugat sang sala. Wala ma-restore ang relationship siling sa Ginoo, kari kamo. Kay may kapahuwayan kamo kung magkari kamo sa akon. And then he said, verse number 29, take my yoke upon you. Siling nga, para kapahuway kamo, kuhaa ang akon nga guta. And learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ano diribot silingon ni Jesus? Gusto yata papahuwayon, pero siling niya, ubra ka sa akon. Paano ka kapahuway kay maubra ka man? Ang yoke bala, it means guta, obligation, responsibility. Nga nakahigot ikaw. Pero siling ni Jesus, kung mag-ubra ikaw sa akon, kung mag-alagad ikaw sa akon, kag matunaan mo ko, ye shall find rest unto your souls. Kamu ba lang nga nagapangabudlay, diin ang nami magpahuway. Ang nami magpahuway kag magtulog, sa tiun nga kapoy-kapoy ang imong alawas sa trabaho. Di ba la? Pagtulog, mga bugtaw, maglalaway ka. Nami magtulog. Because grabe mo pangabudlay. Amo man na kung nagapangabudlay kita sa Ginoo. Amo man na kung nagapakapoy kita sa pagserbisyo sa Dios. Ara sa iya ang kapahuwayan sang aton nga kalag. Kang hindi ikaw makapahuway kung wala ikaw kalinong. Di ba la? Ye shall find rest unto your soul. It means, siling ni Jesus, you work for me, with obedience, I will give you peace. So God takes what we cannot handle. Kwaon niya na ang iyang promesa, kwaon niya na ang mga pribilehiyo, kagkwaon niya na ang kalinong. Kung hindi kita faithful sa iya. If you value what the Lord has given you, choose to handle it well, or He will take it away from you. Mga muyo kita sa siningation. Langit no namon nga amay, ginatugyan namon sa imo ang amon nga kabuhi. Ang tanan nga ginhatag nimo sa amon. Ang tanan nga gintugyan nimo sa amon. Ginatugyan man namon ang amon nga mga trabaho kag mga plano na hindi namon mawasi ang mga bagay nga ginsalig nimo sa amon. Lord, make us realize, Ginoo, nga importante gali ang tion na maka-fellowship kami sa imo kun Domingo. Importante gali ang mga tinion nga makapangamuyo kami. Importante man kag pribilehiyo sa amon nga ikaw maalagad namon kag mahimaya ang imong ngalan pagi sa mga ambahanon namon ginakanta. Lord, importante gali sa amon nga pamilya. Importante gali sa amon nga mga kabataan. Amon nga brothers and sisters to the Lord. Importante gali sila sa amon, Lord. Kabay pa nga ma-realize namon how privileged we are. Ngupod sila namon sa imo panimalay. Mga trabaho, mga blessings, ginbubo nimo sa amon, kabay pa nga halungan namon, kag hindi namon pagpatumbayaan. Ang mga bagay, Ginoo, nga wala namon nadumduman, ang good health, ang kusog, ang protection nimo adlaw-adlaw nga tanan, ang happiness, ang peace. Ngayara kami sa imo nga panimalay nga nagaalagad, hindi Ginoo makita sa mga tao nga wala nakakilala sa imo. Lord, kapangamuyo kami nga buligan mo kami kung paano kami mangin matutom. Ano ang himuon namon sa mga gintugyan nimo sa amon nga mga bagay. Para mangin matutom kami, kag mapauswag namon Ginoo sa imo pagkari, malipay ikaw sa amon nga mga ginapanghimo.
And Lord, patawara kami sa amon unfaithfulness, unrighteousness. Kung kaisa, amon lang gid kaugalingon ang amon ginapaminsar. Ikaw nga naghatag sa amon, ikaw nga nagbless sa amon. Wala na Ginoo sa picture, wala na Ginoo sa plano sa amon nga kabuhi. Gani Lord, sa siningation, nagabalik kami sa imo, nagatugyan kami sa amon kabuhi sa imo. Tanan nga plano, kag tinutuyo, kabay pa nga ikaw mangin sentro sa amon nga kabuhi. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon manuluwas. Amen and amen.